Kaisa natin ang ating mga kapatid ngayon na nasa Samar. Kaya purihin ng Panginoon, salamat sa inyong presensya ngayong gabi na kayo yung makikiisa sa pulong panalangin. Sa gabing ito, bago tayo manalangin, nais kong suriin muna natin ang ating mga attitude, ang ating ugali. Kapag ang anak natin ay malikot, ano agad na sinasabi natin? Ugali mo ha? O di kaya kung sa English, behave. Kapag ka napunta tayo sa ibang lugar, sa ibang bahay, lagi natin sinasabi sa ating anak, behave. Kapag may bisita tayo, lagi nating pinapaalala, behave. Maganda po yun. Kaso lang, minsan sa mga Kristiyano, hindi marunong mag-behave. Nakakalimutan natin kung sino tayo bilang Kristiyano at hindi natin alam ano ba talagang batayan natin, bakit tayo kailangang mag-behave, bakit tayo dapat mangugali ng tamang ugali bilang Kristiyano. At yan ang nais kong ibahagi sa ating ngayong gabi, paano mangungugali ang Kristiyano. Na tignan natin, ang banal na kasulatan, may tamang pangugali ng Kristiyano. Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Colossians chapter 3, verse 12 to 13. Ganito ang sinasabi. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kamuan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ito ang salita ng Panginoon. Paano mangugali ang Kristiyano? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita ninyo ay patuloy pong nagbibigay sa amin ng buhay, kung paano po namin isagawa ang buhay bilang inyong mga tao. At palaging nagpapatutuo ang inyong salita kung paano kami lumakad at mangugali sa buhay na ito. Kaya samahan nyo kami, turuan nyo kami, at muli, paalala nyo sa amin, ano po ang mga dahilan kung bakit kami dapat mangugali bilang inyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, dito sa ating binasa, Colossians chapter 3, verse 12 to 13, mayroon ditong kasagutan. Paano tayo dapat mangugali bilang Kristiyano? At tayo dito sa teksto, mayroon tayong tatlong pangugali na dapat wag nating kalimutan. May batayan ito. Minsan, hindi natin naikagawa yung ating katungkulan dahil wala tayong basis. Pero dito, titignan natin ang tatlong pangugali na dapat nating isabuhay. Verse 12, ang sinasabi po dyan sa verse 12, mangugali tayo bilang mga, napakalinaw po, mga pinili o hinirang. Ganito ang sabi, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, kababaang loob, ng kamuan at ng katyagaan. Pagbibihis po dyan, ibig sabihin, dapat mangugali ng ganito. At unang-una, meron tayong batayan kung bakit dapat huwag nating kalimutan na tayo ay mangugali ng dapat. Sapagkat tayo ay mga pinili, mga hinirang. Ang tanong natin, kailan tayo hinirang? Kailan tayo pinili? Na alam natin sa ating doktrina, Ephesians chapter 1 verse 4, ang pagkakahirang sa atin o ang pagkakapili sa atin ay bago pa lamang itatag ang sanlibutan. At yun ay kalooban ng Panginoon. Pag sinabing hinirang o pinili, tayo'y kinilala na. Nagkaroon na ang Diyos ng personal relationship sa atin before the foundation of the world. So, makikita natin, itong nakakalimutan natin kung sino tayo sa mundong ito. Na paano tayo pinili? No? Paano ka pinili ng Panginoon? Hindi dahil sa may nakita sa atin na mahusay o darating sa panahong 2010 tayo sa sampalataya, hindi yan ang batayan ng Panginoon. Ang batayan, ayon sa Ephesians 1:11, ganito ang sabi. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban.
yung pagkakahiram sa atin, yung pagkakapili sa atin ng Diyos, batay sa kanyang sariling pasya at kalooban. Hindi sa kung anong nakikita sa atin kung sino tayo. Ang pagkakapili sa atin ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang pasya, ayon sa kanyang kalooban. Kaya biyaya po ang kalagayang ito. At dahil tayo pinili, mga kapatid, tayo po'y itinalaga. Tinalaga tayo, paano? Tayo po ay tinalagang para maging katulad kay Kristo, maging anak ng Diyos. At paano mangyari yon? Tayo ay tinawag. Ating basahin ang ating banal na kasulatan sa Ephesians chapter 1 verse 4 kung paano sinasabi doon ayon sa pagkakapili niya sa atin na sa kanya bago itinatag ang salibutan upang tayo'y maging banal. Itinalaga tayo para maging banal at sa pag-ibig. Na paano tayo tinawag? Ayon sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Tinatawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa pangangaral ng Ebanghelyo. At alam natin, John chapter 10 verse 27-28, na ang mga tinawag ng Panginoon before the foundation of the world, kapag narinig nila ang pangangaral o ang pagtawag, sila'y nakikinig. Sila'y sumusunod kay Kristo at kilala sila ng ating Panginoon. At dahil dyan, sa pagkakatawag sa atin, anong kasunod? Tayo'y ipinanganak na muli. Pinanganak tayo ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng salitang ating natanggap. 1 Peter chapter 1 verse 23, tayo ay pinanganak na muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa binhing hindi nasisira ang salita ng Panginoon. James 1:18, ganun din. Tayo ay ipinanganak muli sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At ito'y gawa ng Espiritu. Malinaw itong pinakita sa atin kay Titus. Sulat ni Pablo kay Titus, chapter 3 verse 5. Ganito ang sabi, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginagawa sa katwiran. So hindi doon. Kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas, ito na, ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ang siyang gumagamit ng salita ng Diyos upang tayo ay baguhin, ipanganak na muli, hugasan tayo sa ating lumang pagkatao. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. At dahil tayo bagong nilalang, ang sabi sa John chapter 1 verse 12, lahat ng mga tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. No, napakahalaga po ito. Ito yung batayan natin kung bakit tayo dapat mangugali bilang mananampalataya. Dahil tayo ay pinili, hinirang, at tayo'y tinawag na maging katulad kay Kristo, iniligtas tayo sa kanyang biyaya. Yan ang huwag nating kalimutan bilang Kristiyano. Hindi tayo ordinaryong tao lamang sa mundo. Tinawag tayo, pinili tayo. At ang pagkakapili sa atin ay bago palikhain ng sanlibutan, ayon sa pasya ng ating Diyos at hindi sa ating katangian. Ikalawa, dapat tayong mangugali bilang Kristiyano sapagkat una, tayo hinirang. At ikalawa, mangugali tayo bilang mga banal at minamahal. Yun talagang layunin ng Diyos sa atin. Kaya tayo pinili, tinawag, pinanganak na muli, kinonvert at binigyan ng pananampalataya at ng pagsisisi upang tayo ay mamuhay ng banal at minamahal. Colossians chapter 12 again, sabi, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. So, tayo po'y mga banal. Pag sinabing banal, itinangi tayo sa bilyon-bilyong mga tao sa mundong ito. Napakapalad natin, mga kapatid. Pero hindi naman unfair ang God dyan sapagkat hindi natin alam kung sino yung kanyang mga tinawag at pinili. Ang malalaman lamang natin kapag isang tao ay talagang pinili, siya ay lumalapit kay Kristo, siya ay sumasampalataya kay Kristo sa sandaling makarinig siya ng salita ng Panginoon. At yan ang nangyari sa atin. Nung tayo makinig ng salita ng Diyos, aba,
tayo po'y nanatili kay Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo, lumabas lamang ang tanda na tayo po'y kanyang tinawag, pinili, sapagkat John 10:27-28, ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig, sila'y sumusunod sa akin, kilala ko sila at sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Yan, napaganda po niyan. Ngayon, tayo'y pinili at tinawag at niligtas para saan? Para maging banal. Ibig sabihin, hindi tayo mamuhay tulad ng sanlibutan. Tayo'y mga banal at magpakabanal na minamahal. Tignan niyo ang sabi sa ating text, Ephesians 1:4. Balikan natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago'y tinatag ang salibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, sa pagmamahal. Napakaganda po yun, mga kapatid. Kaya dapat lang mag-behave tayo as a Christian. Mag-behave tayo, huwag tayong tumulad o mangugali ng sanlibutan. Sabi nga, Romans 10:12, no? Mag-iba na tayo ng isipan, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. At alam natin, itong pagkakatalaga sa atin na maging banal, nangyari ito sa Romans 8:29, na lahat ng kanyang mga kinilala sa walang hanggang pasimula, itinalaga na maging katulad sa larawan ng kanyang anak na si Kristo. Hindi tayo pwede maging banal kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya tayo nagiging banal dahil si Kristo ang nananahan sa atin. At dahil dyan, tayo yung pinakamahusay na likha ng Diyos kay Kristo. Tayo yun. Kanya nga, tayo ay pinagkalooban ng good works upang tayo'y humiwalay sa mundo, upang tayo'y maging katangi-tangi o banal o hiwalay sa marami. Kaya binigyan tayo ng good works. Ephesians 2:10. Ano kung sabi doon? Ang sabi sa 2:10, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Nakita nyo? Ang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. So tayo'y nilalang kay Kristo Jesus. Sabi diyan, para sa, no? Ito na, para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Itong good works na ito na ibinigay sa atin ng Diyos bago pa lamang tayo matawag at nangyari itong tayo matawag upang makapamuhay tayong hiwalay sa sanlibutan. Itong good works na ito yung magpapabanal sa atin. Tanda na tayo po ay mga minamahal. So maging banal tayo, mga kapatid, ipamuhay natin ito. Ibihis natin, ang sabi nga sa ating teksto, tayo po'y banal upang wag maging madungis para sa mabubuting gawa. At ito'y inihanda na ng Diyos sa atin. Minsan nakakalimutan natin to, kaya sa preaching, nagsasabi, behave. Laging mayroong babala sa atin. Mga kapatid, magsisi, behave. Para tayong may mga anak, pagka ang anak natin ay magulo, behave ka ha, behave, umayos ka. The same, sa atin din. Ang ating amay nagsasalita sa pamagitan ng kanyang salita at tayo ay sinasaway, behave. Pag sinabing behave, alalahanin mo, ikaw ay hinirang, ikaw ay tinawag, ikaw ay banal na minamahal. Kaya dapat lamang, balikan natin ang verse 12 ng ating text, Colossians 3:12, dapat lamang nang sabi, magbihis kayo ng kahabagan at kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, ng katiyagaan. Magagawa pa natin ito? Oo! Dahil ito yung good works na ibinigay sa atin bago pa lamang tayo maligtas. Ito'y inihanda na ng Diyos. Tayo'y pinakamahusay na nilikha kay Kristo Jesus at pinaghandaan ng mabubuting gawa na siya nating dapat lakaran. At ito, iuutos sa atin ito na hindi natin magagawa natin. Hindi pwede sabihin hindi natin kaya. Kaya mo yan dahil nasa atin na yan. Nasa bawat isa sa atin. So, ibihis. Bakit po sinabing ibihis? Dahil tayo ay mayroong panlabas na kabutihan, panlabas na kagandahan, nagtitiwala tayo palagi sa panlabas nating gawa. Luma na yan.
Yan ay pawang basura lamang o pawang maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos yan. Kaya ang dapat ibis natin, yung pagkatao mula sa ating loob. Yun ang dapat makita sa atin. Ano-ano yun? May listahan po dyan di ba? Kahabagan, mula sa pusong binago ito. Kabaitan, kababaang loob, kaamuan, at pagtitiis. Andiyan po yun. Yun po ang dapat nating ibihis. Kaya dapat tayo maging behave, mga kapatid. Pag sinabi pong kabaitan, ito yung aming aral kagabi sa women's. Ang kabaitan niyan, mula sa Diyos yan. At yan ibinahagi sa atin, ibinigay niya sa atin nung tayo ay ipanganak na muli. Bilang bagong tao, binigyan tayo ng Diyos ng kababaang loob, kahabagan, kabaitan, kaamuan. Nasa atin yan. Sa tuwing ating ginagawa ito o ibinibihis natin sa ating araw-araw at nakikita ito, ang ating Ama ay nalulugod, natutuwa siya. Dahil nakikita niya ang kanyang larawan sa iyo na ginagawa mo. Kaya yun ang gusto ng salita ng Diyos, magbihis na kayo. Huwag yung dati, luma. Yung ating pansarili ay may kapintasan yun. Lahat po ng katangiang yan na inihanda ng Diyos sa atin, dapat makita at lumabas sa buhay natin. Yun ang dapat nating ibihis. See? Bilang mga anak ng Diyos, mamuhay tayong banal na minamahal. Paano tayo mamuhay ng banal? Ibihis natin yung bagong pagkatao natin. Yung mga inilagay na baro ng Diyos sa ating buhay. Anong baro yun? Kababaang loob, kahabagan, kabaitan, kaamuan, at pagtitiis. Yung pagtitiis dyan sa Griego ay ang ibig sabihin dyan, makrotomea sa Griego, ibig sabihin, hindi nagsasawa. No? Hindi tumitigil, hindi sumusuko. Saan? Sa kapwa. At ang kapwa dyan ay hindi basta sinong kapwa, kundi mga kapatiran. Dapat tayong magtiis sa mga tinubos ni Kristo. At pangatlo, mga kapatid, nabatayan, bakit tayo dapat mag-behave bilang Kristiyano? Una, tayo hinilang. Pangalawa, tayo banal at minamahal. Ikatlo, mangugali tayo bilang mga tagapagpalakas. Tagapagpalakas. Encourager. Hindi tayo dapat nagbibigay ng discouragement sa kapwa. Now, gusto kong tignan ito, verse 13. Ang sabi sa 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa. Forbearing one another. Ang sabi sa English niyan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Mahirap po sa isang tao ang humingi ng kapatawaran. At imposible sa isang Kristiyano ang hindi marunong humingi ng kapatawaran. Bakit? Bago na yung puso niya. Yun ang dapat niyang ibihis sa kanyang buhay. Pag sinabi dyan, pagtiisa ninyong bawat isa, forbearing one another, yan po'y salitang dalawa. No? For, the Greek yan ni ana, means up, itaas mo. Tapos, yung ikalawa, ekumay, ang ibig sabihin, ekumay, hawakan. Kung ating pagsamahin ito, hawakan mong pataas. Ibig sabihin, ang kapwa mo ay iyong itaas. Forbearing one another. At ang kapwa dyan, mga kapatid, sa Griego, ay yung kaparihong uri. So itaas mo ng itaas, ihawakan mong pataas ang kapwa mong kauri. Sino yun? Kristiyano. Dapat hindi ka naging stumbling block ng kapwa mo. Buhay mo dapat, ugali mo, pagtingin mo, dapat nakaka-encourage sa kapwa mo
mananampalataya, hindi nakakapag-discourage. Dapat tayo'y tagapagtaas. Hinirang, banal, tagapagtaas sa kapwa. Tulad ng ginawa sa atin ng Panginoon sa verse 13. Ang sabi diyan, di ba? Magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Kalain nyo, ang pagpapatawad ng Panginoon, kailangan pa siyang bumaba mula sa langit, magpasakit upang maitaas tayo. So yun din yung dapat gawin natin, tagapagpalakas tayo. At yan ang nakakalimutan. During this politics, no, election, kapwa mga Kristiyano nagsisiraan, binababa ang kanilang uring pagka-Kristiyano. Masakit yun. Masakit talaga yun. Dapat pagsisihan natin lahat yun kung nagagawa natin. Hindi dapat. Sapagkat dapat nating ibihis yung pagkalika sa atin ng Diyos sa ating kaloob-looban. Pag sinabing magpatawad sa isa't isa, ang ibig sabihin doon, alisin ang paninisi. Sa Griego, alisin ang paninisi. Pag ikaw ay nagpatawad, ibig sabihin, wala kang dapat banggiting paninisi. Kiniklear mo siya tulad ng ating Panginoon. Kapag tayo pinatawad ng Diyos, ang tingin sa atin ng Diyos ay hindi makasalanan bago tayong inaring ganap as though wala tayong nagawang kasalanan sa simula pa lamang. Ganun po mag-clear ng paninisi. Ganun din tayo dapat. Hindi na tayo nagtatanim ng sama ng loob. So, paano po mangugali ang Kristiyano? Anong batayan? Dapat ako mangugali dahil ako'y pinili. Ikalawa, ako'y binanal. At ako'y dapat tagapagpalakas sa kapwa. So, sana huwag nating kalimutang mangugali ng ganito. Ibihis natin yung ating bagong pagkatao. Huwag nating kalimutan ang ating katungkulan na hindi tayo dapat nakakapag-discourage sa kapwa imbis na tayo nakapagpapalakas sa ating kapwa, kapatiran. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita bilang paalala sa amin. Dapat lamang kami ninyong paalalahanan sa pamagitan ng salita ninyo na ipinapangaral, tinuturo na dapat kami mag-behave. Mag-behave bilang inyong mga anak at hindi anak ng sanlibutan. Kami po ay inyo pong hinirang before the foundation of the world. At kami inyong tinawag upang kami maging banal na minamahal. Nang sa ganoon, kami po ay mamuhay sa kabutihan. At ito po ang nagpapataas o encourager sa aming pong kapwa kapatiran. Salamat po. Tumaming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.